Ama, nabasa na po ang iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoong Yesus, na patuloy mong muling magbigyan ito ng panibagong mensahe, panibagong rema, Panginoon, na patuloy naming, hallelujah, pagbubulay-bulayan, Panginoon, upang patuloy po na kaming lumago sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang siyang nakakaalam ng kanilang mga espiritual na pangangailangan. Dalangin ko, Panginoon, sa nalalabing oras ng aming pong pagsamba at pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, muli katagpuin mo po ang aking mga kapatid, Panginoon. Maging supplement ang mensahe ito, Panginoon, para sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kayo na po ang bahalang mangusap, kayo na po ang bahalang magsalita, gamitin mo lamang ang iyong lingkod sa maliit na kaparaanan at maliit na instrumentong nais mo sa tanghaling ito, Panginoon. Lord, again, not by might nor by power, but by your Spirit, Lord Jesus. Hallelujah. Ako man din ay nag-aasam ng revelation mula sa iyo, Panginoon, na ibibigay mo sa iyong mga anak na dadaloy sa tanghaling ito, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na muli kaming dalawin ng iyong banal na Santong Espiritu, Panginoon. And I pray the biblical conviction, Panginoon, sa mga oras na ito, habang ako po ay mangangaral ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat dakilang Diyos. Kayo na pong bahala sa nalalabing oras. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat po magsabi ng Amen. Hallelujah. Muli po natin palakpakan ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God, praise God. Sige po mga kapatid, purihin natin saglit ang Panginoon. Nararamdaman kong muling kikilos ang Panginoon. Muling magbibigay ang Diyos. Hallelujah. Muling magbubuhos ang Panginoon ng kanyang pangako, ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. We receive it, God. We declare it, Lord Jesus. Hallelujah. Sige, kung nabipil mo na may kikilusin ng Panginoon at muling kikilos ang Panginoon sa iyong buhay, do not stop praising the name of Jesus. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. Bago po tayo makaupo, sabihin natin ang pamagat ng ating mensahe sa ating katabi. Obedient to the heavenly vision. Sa Tagalog, mga kapatid, masunurin sa pangitain ng kalangitan. Sabihin mo, ikaw ay masunurin sa makalangit na pangitain. Hallelujah. Praise God. Makakaupo kay lahat, mga kapatid. Thank you, Jesus. Kilala natin si Pablo, mga kapatid, sa Panginoon bilang isang dakilang mang-uusig ng Kristiyano sa kanilang kapanahunan. Amen? Kilala natin ang kanyang buhay na hinuhuli niya ang mga Kristiyanong alam niyang naglilingkod kay Kristo Jesus at nangangaral patungkol sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Ngunit dumating sa kanya ang isang liwanag sa kanyang harapan at nasimula po siyang mabulag, hindi po siya makakita, mga kapatid. And maybe, nagtataka po kayo, bakit 3 araw na hindi nakakita si Pablo? 3 araw siyang hindi nagkaroon ng paningin. Hallelujah. Bago siya pumunta sa lugar ng Damasco, mga kapatid, o papunta siya sa daan, papunta ng Damasco, mga kapatid. Sapagkat para kay Pablo, naniniwala siya na malinaw ang kanyang nakikita. Bagamat siya ay isang Pariseo, mga kapatid, para sa kanya, ang kanyang nakikita ay maganda, ang kanyang ginagawa ay mabuti, ang kanyang ginagawa ay tama sa harapan ng ating Panginoon. Para sa kanya, siya ay may pinag-aralan, siya ay disiplinado, lubos na kumbinsido na maglingkod sa ilalim ng paglilingkod bilang Pariseo, bilang isang minentor ni Gamaliel na kanyang teacher, mga kapatid. Hallelujah, kahit malusog ang kanyang pisikal na mata, bulag naman siya sa spiritual na katotohanan, mga kapatid. Sa mismong Mesyas na kanyang inuusig, sa mismong Panginoon na kanyang, hallelujah, kinakalaban. At isa pa sa nakakapagtaka, mga kapatid ko sa Panginoon, nang alisin ni Jesus ang pisikal na paningin ni Saul.
ni Saulo, mga kapatid, saka lamang sa tunay na nakakita at nagsimulang makakita. At hindi siya kumain sa loob ng 3 araw, hindi siya uminom sa loob ng 3 araw, mga kapatid. Doon na nagkaroon ng trahedya sa kanyang buhay. Na yung dating may tiwala sa kanyang sarili, yung dating dakilang tagapag-usig ng mga mananampalataya ay na pumapasok sa paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ay pumasok din sa Damaskong bulag. Siyang Apostol Pablo na pumasok sa Damasco na walang magawa. Siyang Pablong pumasok sa Damasco na lubos, na umaasa sa Panginoong matagal niya nang nilalabanan. At dito nagkaroon ng palitan sa pagitan ni Pablo at ang ating Panginoong Jesus. Na yung Pablong mula sa wala, nagkaroon ng himala. Na yung dating walang interes sa Diyos, nagkaroon ng malalim na interes. Yung matagal na palang tinatawag at pinili ng Diyos, ay kanyang tinawag at pinili. Yung dating nilait ang Diyos, nilapit ng Diyos. Yung dating ang gawain ay pinagtatawanan, ngayon siya ay tinahabagan ng ating Panginoon. Dating matigas na puso, naging pusong mamon. Na-encounter niya ang Diyos. O mo siya tayo. Nagkaroon siya ng Damascus experience. Sa buhay natin, mga kapatid, meron din tayo mga Damascus experience. And pasalamatan natin ang Panginoon sa mga Damascus experience natin sa buhay. Dahil doon tayo kinatagpo ng Panginoon. Nung tayo'y mahina, hallelujah, sa pananampalataya, doon tayo kinatagpo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Kaya kapag ikaw ay nanghihina sa paglilingkod, sa pananampalataya sa ating Panginoon, balikan mo yung mga Damasko ng buhay mo, na doon mo nakita ang Diyos, na doon mo naramdaman ang Diyos, na doon mo napatunayan na mayroong Diyos, na doon mo nakita na iisa ang Diyos, at siya ang tagapagligtas ng ating buhay. O hallelujah, salamat sa Damasko ng ating buhay. Doon natin nakilala ang Diyos, doon nabuksan ang ating mga mata, doon natin nakita ang tamang paglilingkod, doon natin iniwan ang dating pagkatao at tinanggap ang panibagong buhay. Yung mga panahong iniwan ka ng barkada, yun yung Damascus experience ng buhay mo. Nung panahong nalugi ka at walang umabot sa'yo, yun yung Damascus experience mo. Yung tinatakbuhan natin dating bisyo, dating alak, dating sigarilyo, ay iniligtas tayo ng Panginoon. Yun yung Damascus experience natin. Yung panahon at lugar na tayo ay walang-wala, na tayo ay mayabang sa ating sarili, na akala natin okay na tayo, akala natin hindi na natin kailangan ng Diyos. Doon dumating ang Damasco sa buhay natin. Salamat sa Diyos, binagsak tayo ng Panginoon mula sa pagiging mapagmataas, mula sa pagiging malakas, at hindi kailangan ng tagapagligtas. Binagsak tayo ng Panginoon. Salamat sa mga kabiguan, salamat sa mga sakit, salamat sa mga betrayal, salamat sa mga rejection. Come on, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga kabiguan. Salamat sa mga sakit na yun ang ating naranasan. Yun pala yung Damascus experience natin, mga kapatid. Amen. Doon pa natin makikita na ang totoo nagmamahal sa atin si Jesus. Doon natin nakikita at doon natin napatunayan na kaya pa rin para tayong gamitin kahit tayo kay basura sa harapan ng tao, mga kapatid. Doon natin napatunayan, hallelujah, na walang imposible sa ating Panginoon. Sa Kanya natin napatunayan nung dumating yung Damasco, mga kapatid. Wala ka mang pinag-aralan, pero hindi ka matatalo sa doktrina at aral. Hindi ka maloloko sa kaligtasan. Hindi ka madadaya ng maling aral. Hindi ka madadaya ng kasinungalingan at tradisyon, ng filosofiya ng tao, mga kapatid.
kundi nakita natin ang katotohanan mula sa ating Panginoon. Mula sa wala, ako'y binigyan ng halaga at sa paningin niya, ako ay espesyal. O kay gandang experience ng Damascus experience. Kay gandang balikan ng mga Damascus experience natin sa ating mga buhay, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi tayo kinalimutan, na ang Diyos tayo hinanap, na ang Diyos tayo itinulungan. Yun pala ang tawag ng Diyos. Yun pala yung rescue ng Diyos. Yun pala ay bahagi ng pag-ibig ng Diyos. Akala natin panahon na ng pagbagsak natin. Akala natin wala nang magagawa. Akala natin katapusan na natin, mga kapatid. Pero Damascus experience pala yun. Yung pangit ginawa niyang maganda. Hallelujah. Yung masama ginawa niyang mabuti. Woo! We all know that all things work together for good. Lahat ng bagay nakakalakip-lakip. Lahat ng bagay nagsasama-sama. Salamat pa rin sa Panginoon. Kahit hindi ako nakagraduate ng pag-aaral, at least hindi ako naging mangmang sa harapan ng Diyos. Salamat, Lord. Kahit hindi man ako napagbigyan ng pagkakataon, makuha ko yung kurso na yon. Salamat kasi doon pala kita pwedeng makalimutan. Salamat, Lord, hindi na tuloy yung negosyo yun. Kasi doon pala ako babagsak. Doon pala kita makakalimutan. Doon pala ako magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Salamat sa mga Damascus experience ng ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. And church, meron pa rin Damascus na ipapakita sa atin ang Panginoon sa panahong ito, mga kapatid. Mga nanay, mga tatay, mga kapatid ko sa ating Panginoon, walang panghihinaan ng loob kung namumroblema ka man sa anak mo, kung namumroblema ka man sa pamilya mo. Darating ang panahon kung patuloy kang mananalangin. Darating ang panahon kung patuloy kang makaayuno. Dadalhin sila ng Diyos sa Damasco. Hallelujah! Dadalhin siya ng Diyos sa pagbabago, mga kapatid. Yung matigas ang ulo, kayang palambutin ng Diyos. Yung matigas na puso, kayang palambutin ng ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Doon sila dadalhin ng Diyos. Doon sila makakita at makakapag-realize. Doon sila makakaranas ng deliverance. At doon magwawakas ang gawa at talik ng kaaway sa buhay nila. Gaya ni Pablo. Amen. But church, hindi kompleto yung Damasco kung walang Ananias. Again, are you familiar with Ananias? Kulang yung Damascus experience kung walang Ananias. Na lingkod ng Diyos, tinawag at ginamit ng Diyos para kay Paul. Amen. Hallelujah. Kung yung Damascus lugar, yung Ananias, tao. Hallelujah. Lahat tayo galing sa mga masasamang lugar. Lahat tayo galing, mga kapay, sa mga masasalimuot na lugar. Halos karamihan sa atin galing sa mga madilim na lugar, sa mga madidilim na sandali ng ating buhay. Lugar ng kawalan, lugar ng katakutan, lugar ng kasalanan. But thanks be to God, hallelujah, may lugar ng Damasco na doon tayo inahon ng Diyos. At nung inahon tayo ng Diyos, hindi lang siya nagbigay ng lugar na Damasco, nagbigay siya ng Ananias na tinawag para sa atin, na ginamit para sa atin upang tayo ay dalhin sa tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Ay nung ipanalangin ni Ananias, si Saulo, may nahulog na tila mga kaliskis mula sa kanyang mga mata. At doon ay naibalik ang kanyang paningin. At higit pa doon, nabuksan ang kanyang spiritual na mga mata upang makilala niya si Jesus bilang Panginoon at Mesyas. Although si Paul ay kinalaban niya ang Diyos at ang mga anak ng Diyos, pero may ginamit pa rin ang Diyos para sa kanya. May Ananias na hindi natakot sumunod sa utos ng Diyos para kay Paul. And church, kailangan natin sa panahon ito ng mga Ananias sa buhay natin.
yung magtuturo ng katotohanan, yung magsasaway sa atin sa maling gawain, yung magpipray sa atin, mahal ka ng Diyos, gagamitin ka pa ng Diyos, mahalaga ka sa Diyos. We need that kind of Ananias sa panahon ito, mga kapatid. Either ikaw ay young people, either ikaw ay nanay o tatay, kailangan natin ng Ananias na magsasabi sa atin, tinatawag ka ng Panginoon, may plano sa iyo ang Panginoon. Huwag kang sumuko sa pag-awit, huwag kang sumuko sa pagka-testimony, huwag kang sumuko sa pag-evangelize. Pagtawag ka ng Panginoon, huwag kang sumuko sa pagsuko na yan, huwag kang sumuko sa problema yan. Gagamitin yan ang Panginoon. We need Ananias in this generation. Lahat na nananalig sa Ananias, palakpakan ng Panginoon. Most of the time, nagagalit po sa inyo ang inyong pastor. Tama. Most of the time, nangangaral po tayo ng mabigat at hindi po komportable sa iyong paningin at sa iyong pandinig. Tama, mga kapatid. Pero tayo yung Ananias sa tinawag ng ating Panginoon. Amen. Na patuloy na magtuturo sa atin ng katotohanan at magsasabi sa ating, bawasan mo yan. Pwedeng dagdagan mo yan. Magsasabi sa ating, mali yan. Pwede naman sabihin, tama yan. Magsasabi sa ating, ihinto mo yan. Pwede namang ipagpatuloy mo yan. With that kind of Ananias sa nating ito na hindi po pambobola ang ating pong maririnig. Hindi po mabubulaklak lagi na salita ang ating maririnig. Hindi puro encouragement, kundi may rebuke din. Amen? Kailangan natin ang Ananias sa nating iyan, mga kapatid. Amen. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Everybody say, I need Ananias. Kailangan ko ng Ananias, Lord. Hallelujah. Kailangan ko ng Ananias, Lord. Kasi pwedeng naglalakad ako, pero bulag pala ako. Akala ko tama yung ginagawa ko, pero mali pala ginagawa ko. Thank God for Damascus and thank God for Ananias. Although, pres, hindi lahat ng tao magpapasalamat sa iyo. Hindi lahat ng tao hindi lahat ng kapatiran magpapasalamat sa gagawin mo. Lalo kapag kalaban mo ay katotohanan, hindi lahat papayagan ka. Hindi lahat iibigin ka, hindi lahat papalakpakan ka, hindi lahat susuportahan ka. Pero ang katotohanan ay katotohanan. Ang tawag ay tawag, ang tama ay tama, ang mali ay mali. And we need to proceed that revelation na ikaw at ako ay Ananias sa tinawag sa lugar na to. Na pag sinabi ng Panginoon, kailangan kita para doon sa katabi mo. Na kailangan kita para doon sa kapitbahay mo. Kailangan kita para doon sa barkada mo, dati mong tinangga. Sa kapitbahay mo, dati mong inutangan na tinakbuhan mo na, di mo na binayaran. We need that kind of spiritual inclination, mga kapatid, na susunod sa ating Panginoon. Nandito po ako, subuin mo ako, Panginoon. Na kahit hindi pa tayo maalam sa mga talata at bersikulo, pero pag sinabi ng Panginoon, puntaan niyo si ganito ganyan, Lord, sige po, ako'y Ananias mo, Panginoon. Just try to imagine kung may Ananias na natakot kay Paul. Tignan niyo mako-convert si Paul. Malaking porsyento na hindi. Amen? Ang credit kay Ananias, kilala niya si Paul, mamamatay tao. Amen? Alam niya ang pumapatay ng tao yun. Pag nalaman niyang lingkod ka ng Diyos, naglilingkod ka kay Jesus, pwede ka niyang patayin. Bagamat may revelation sa kanya ang Panginoon, na yung tao na yan, tinawag ko para sa mga hintil, para magdala ng liwanag. Pero pwedeng sumagi sa isip ng Ananias, Lord, mamamatay tao yan. Na Lord, wala nang pag-asang gamitin yan. Na Lord, wala nang pagkakataon para mabago pa yan, Panginoon. No, pinatunayan sa atin ang buhay ng Ananias, walang pinipili ang Diyos. Mahirap man o mayaman, paglingkuran natin, mga kapatid. Amen? Alipin man o malaya, paglingkuran natin. Even kaaway natin, paglilingkuran natin. Amen?
Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. Bakit? Masama rin naman ang ugali natin dati, pero may Ananias na pumunta sa atin. May Ananias na nagtsaga sa atin. May Ananias na nag-pray sa atin. May Ananias na nag-Bible study sa atin. May Ananias na nag-pray. May Ananias na nagsasabi, mahal ka ng Diyos, pwede ka pang gamitin. Ayaw, kasalanan mo pala ganyan. Pero pwede ka pang gamitin ng Panginoon. Amen. Marami ring Ananias na nagtiis sa atin, mga kapatid. Maraming Ananias na nagsabi sa atin, kaya ka pang baguhin ng Diyos, kaya ka pang gamitin ng Panginoon, kaya kang iako ng Panginoon sa bagay na yan. Kailangan ka ng Diyos, kailangan magpatuloy sa tamo ng Panginoon, tinatawag ka ng Panginoon. Hey, hallelujah. Thank God for that Ananias. Sa church na ito, mga kapatid. Hallelujah. And may mga times na sinasaway ko po kayo bilang pastor. Thank God for that blessing. Di ba rin talakpan ng Panginoon sa blessing na yan, walang mga kapatid. May mga times na sinasaway ko po kayo bilang pastor. May mga times na nag-PM ako sa inyo kapag nakita ko yung post, hindi maganda. Kaway-kaway sa mga nag-PM dyan. And even dito sa church, sa pulpit, hanggat maaari, hindi natin pinapalagpas mga kapatid na hindi po masaway ang maling paniniwala, ang maling prinsipyo, ang maling pananaw sa buhay. Sapagkat ang katwiran natin mga kapatid, ang bawat ginagamit ng Diyos ay dapat dumaan sa pagdidisiplina at pagtutuwid. Again, ang bawat ginagamit ng Diyos ay dapat dumaan sa pagdidisiplina at pagtutuwid. Hindi lang dapat masanayan natin na kailangan mo lang ako. Gusto kong ipakilala sa iyo na kailangan din kita kaya kita pinagsasabihan. Kailangan kita kaya kita tinuturuan. Kailangan kita kaya kita nire-review. Kailangan kita sapagkat ikaw ay gagamitin ng Diyos para sa ministry din na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Hindi ko kakayanin to kung wala ka. Hindi ko kakayanin to kung hindi mo ko sasamahan. That's why kahit hindi pabor sa iyo, kahit hindi okay sa pandinig mo, kailangan mo marinig. Kailangan mong tanggapin. Bakit? Sapagkat bahagi ito ng pagtawag sa iyo ng ating Panginoon. Pwede mo masamain pero ikakabubuti mo naman din. Pwede mong ikasama pero hindi mo naman ikakapahama. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Hindi po sa aangat ng posisyon, kailangan niyo po ang inyong pastor. And to be honest, kailangan ko rin po kayo. Kailangan natin ang isa't isa. Never kang lalago kung walang pastor sa makatuwid. Sa totoo-tuusin lang. Hindi ka lalago kung walang teacher sa church. Hindi ka lalago kung hindi ka makikinig. Hindi ka lalago kung hindi ka tatanggap. And most of the time, na-rebuke naman sa atin, totoo naman. Amen. Totoo naman, guilty naman tayo mga kapatid. Amen. Tanggap naman natin yon. Minsan masakit lang yung pagkakasabi talaga. Amen mga kapatid. Hallelujah. Pero ba natin purihin ang Diyos sa mga correction sa buhay natin? Salamat may batang pastor na turo sa akin. Salamat may batang pastor na nagtuwid sa akin. Salamat may batang pastor na nagsabi sa akin, hindi tama yan. Hindi okay yan sa harapan ng Diyos. Bulag ka. Inaakay mo rin bulag. Woo! Tanongin niyo yung mga song leader natin sa church. Even yung mga bago nating mga musicians sa church. Kung madali ba ang maglingkod sa Panginoon? Ito kahit magkabarkada kami, hindi ito nakakalagpas sa minsan, sinisigawan ko ito pag-practice namin. Totoo yan. Alam niya na mga kasama niya. Pinapagalitan ko yan. Kahit paano, napapahiya din sa mga kasama niya. Sapag gusto kong ipakilala sa kanya, oo, magkaibigan tayo, pero pastor mo rin ako. Amen. Amen. Hello, tingin. Ayaw nang tumingin ng iba. Amen. Oo, matanda ka sa akin, pero pastor mo ako. Di hamak na mas tinawag ako kaysa sa'yo. Sa Diyos ang papuri. Kasi kung ikaw ang tinawag para sa akin, susundan din kita. Susunod din ako sa'yo. Ikaw pala tinawag sa akin para sa akin.
So magsasabit din ako gaya ng pagsabit ko sa Panginoon. There's a higher authority sa buhay natin, sa ministry natin, mga kapatid. And kailangan natin magpasakop doon. Hindi naman pwedeng mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal pastor mo. Mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang elders. Mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang yung people. Mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal yung magulang mo. Hindi po pwede yun. If you love me, keep my commandments. And ang great commandment sa atin, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, pati na rin yung kapwa mo gaya ng sarili mo. Amen? Ang higpit ng tagubili ng Panginoon, huwag mo lang ibigin ang Diyos, ibigin mo rin yung pamilya mo, ibigin mo rin yung asawa mo. Come on. Ibigin mo rin yung may bahay, yung may bahay. Ibigin mo rin ang iyong partner, ibigin mo rin ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong kapatid, ang iyong magulang. Lumalakas yung ng mga nanay, pwersa ng mga nanay. Amen. Hallelujah. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita? Ngayon at kailanman. Hallelujah. And just try to imagine kung walang pastor na magre-rebuke sa church. Ang tupa magiging kambing. Imagine niyo, yung tupa kasi malikot yan, saan pupunta yan, kaya may pangkawit yung pastol. Kapag hindi sila nare-rescue ng pastol nila, andun na pala siya sa bangin, nahulog na pala. Andun na pala siya sa hukay, nahulog na rin pala sila. And just try to imagine kung walang pastor, walang pastol na aabot sa'yo. Dito ka. Tigas ng ulo mo, Dito ka. Amen? Just try to imagine lang. Yung buhay na malaya, wala nagsasaway. Ano kasi si Jepox? Takisalayaw? O Jeprox ba yun? Takisalayaw? Jeprox. Tama, Jeprox. Amen? Hindi tayo si Jeprox. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Amen. Pansinin niyo rin po, kahit nagbibigay kayo ng ulam, pag-usaping pananampalataya, katotohanan, mga kapatid, at talagang sasagasaan natin yan. Walang pagkain sa atin, walang pera sa atin, walang soul sa atin, mga kapatid. Lingkod tayo ng Diyos, hindi tayo binayaran ng kongregasyon, hindi tayo pinapasahod ng miyembro, mga kapatid. Automatic ipapangaral natin kung ano yung dapat natin ipangaral. Kahit hindi mo gusto, kahit hindi mo type, tanggapin mo yan, sapagkat ipinagkatiwala yan sa iyo ng Panginoon. Hindi mo naman pwedeng kainin yung puro talong lang sa pakbit. Kailangan mo rin kainin yung ampalaya. Tama. Amen. Kasi ang ampalaya, bagamat mapait, pero kailangan ng ating katawan. Masustansyang taglay. May sustansyang taglay ang ampalaya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. We need our pastors, mga kapatid. Amen. We need our teachers, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. Although hindi naman tayo masasabing flexible na pastor sapagkat may kaya kayong gawin na hindi ko kayang gawin at may kaya akong gawin na hindi nyo kayang gawin, pero at least katapaano nakakapagtulungan tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tama? Tama, mga kapatid. Kahit malayo ang agwat ng ating mga edad, mga kapatid, pero patuloy po tayo nakakapagtulungan sa paglilingkod sa ating Panginoon. And credit sa Diyos, hindi magiging ganyan ang miyembro kung hindi tinutukan ng pastor. Diyos. Kayo magtimbang. Makagawa niyo ba makipagdiskusyon sa ibang tao kung hindi kayo tinuruan ng pastor? Kayo po tumimbang. Manatili ka bang malago sa pananampalataya? Pagpapalain ka ba ng Diyos kung hindi ka tinuruan ng pastor? Kayo po tumimbang. Tanggapin naman o hindi, we need your pastor. Pastor, ha? Singular. Kailangan mo ang pastor mo. Sapagkat kailangan din kita sa ministeryo. Kailangan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lang ako ang tinawag ng Diyos, ikaw ay tinawag din ng Panginoon. Sa iba man gampanin, pero tinawag ka pa rin ng Diyos. Amen? Hallelujah. At tayong lahat ay haharap sa ating Panginoon. At ano kaya ang ating masasabi sa harapan ng ating Panginoon pagdating ng panahon? O, Pastor Jaira, yan ba miyembro mo?
Tingnan ko yung listahan. Ako, dungol. Dungol pala yan. Dungol yarn. Pasaway. Itinuro mo ba yung ano? Yes, Lord, tinuro ko po. Nagalit nga sa akin eh. Nakaturo ko eh. Amen, mga kapatid. Hindi natin eksaktong mga kapatid, malalaman kung paano yung setup. Pero ang Biblia nagsabi, haharap tayo lahat sa hukuman ni Kristo. Amen. At 100% mga kapatid, buong puso ko masasabi, hindi natin niloko yung kongregasyon. Tama? Hindi ko pinirahan ang kongregasyon. Transparent po tayo. Hindi po natin binola ang kongregasyon. Para maligtas ka, ito gawin mo, magbigay ka ng gulay mo lagi. Walang palya yan. Walang ganun. Kailanman hindi ko po kayo pinirahan, mga kapatid. Hindi sa pag-sponsor, maingat po ko nagsasabi, baka pwede ka mag-sponsor. Amen. Hindi ako yung tahasang parang Soriano magsasabi, kay ka Leno ay 100,000. Walang tithes pero merong abuloy. Ganun sa dating daan po. Walang tithes pero pagka tinukahan ka ng ministro, ng puno, wala kang magagawa. Saan ka? Mag-tithes ka na lang. Magkano ang tithes? 10% lang. Ay sa pag-atang sa'yo, kung magkano pa yung gusto ng pamunuan, wala kang magagawa dun. Diba? Okay, palakpatin ng Panginoon. At may dumating na liwanag kay Pablo. Yung Diyos na nagsabing, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ako ang ilaw ng mundo. Ay niliwanagan din ang buhay ni Pablo. At nabago ang buhay, nabago ang pananaw ni Pablo sapagkat yung dating kasamaan naging katotohanan. Yung dating madilim naging maliwanag. Yung dating masalimuot ngayon ay puno ng biyaya ng Diyos. Kaya salamat sa liwanag ng Diyos na binigay sa atin, mga kapatid. Amen? Nakita natin yung hindi natin nakikita dati. Amen? Naging malinaw yung dating malabo, mga kapatid. Nagwakas ang gawa ng kadiliman dahil sa liwanag. Tama ang unang Pedro 2:9. Ngunit kayo isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan, mga kapatid. At kung ikaw man ay may mga pagkakataon sa buhay mong nasa madilim na sandali, huwag kang mag-alala, huwag kang tumigil. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa Efeso chapter 5, verse 8, noong panahoy kayo'y kadiliman, datapot ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Verse 14, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ikaw ay bumangon, ikaw ay magpatuloy sa liwanag dahil tatanglawan ka ng ating Panginoon. May magagawa ang Diyos sa buhay mo. Naalala niyo ba ng paglikha ng Panginoon sa sanlibutan? Ang sabi ng Biblia, at ang mundo ay walang hugis, nababalot ng kadiliman. Ngunit nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, walang nagawa ang kadiliman kundi sumunod sa Diyos. Walang nagawa ni kampo ng demonyo kundi sumunod sa utos ng hari. Sumunod sa utos ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos, yung pagkatawag kay Pablo ay nagdala ng liwanag sa ating mga hintil. Kaya nakaabot sa atin ang mabuting balita at yung mabuting balitang yon may dalang liwanag, may dalang apoy na magtatanglaw ng ating mga landas, magtatanglaw ng ating mga direksyon, mga kapatid, upang yung madilim ay magkaroon ng liwanag. Last Sunday, naalala ko nung pag-iikot natin ng Group 1 and Group 2. Madilim ang gabi, nababalot po ng kadiliman. Amen. At paglabas po natin, mga kapatid, pagsalubong po namin sa inyo, galing po kami ng Japila, mga kapatid, ay para bagagbakas ko sa mga kagrupo ko ang kalungkutan. At kahit ako man din bilang taong nahawa din ako ng kalungkutan, bakit hindi daw sila nakatuloy sa dapat po nating pupuntahan?
Maging yung kabilang grupo, mga kapatid, hindi rin pinayagan sa kanilang pupuntahan na bahay, mga kapatid. Hallelujah. At bilang tao, mga kapatid, nandun tayo na medyo nag-alala po tayo. Medyo nag-isip po tayo, mga kapatid. Ang sabi ko sa aking mga grupo, sige, manalangin tayo sa ating Panginoon. Hindi man natin hawak ang mga bagay-bagay, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay, pero ibigay natin sa ating Panginoon. At huwag tayo matakot, huwag tayo mabahala. Ang Diyos natin ay hindi tayo pababayaan. Nung kami nanalangin sa ating Panginoon, nung humingi kami ng tulong sa ating Panginoon, yung madilim na paligid ay parang lumiliwanag. Yung puso may takot, nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon ng kapatagan, nagkakaroon ng assurance na kasama natin ang Diyos. Right after ng prayer, may nagsabi, nandoon yung kapatid ng isang kapatiran na puntahan natin. At yung isang plinano ng grupo, mga kapatid, nakatuloy sa bahay at mamaya makakabalik ulit tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Yung kadiliman, nagkakaroon ng kaliwanagan dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Yung kalugihan, nagkakaroon ng katagumpayan dahil sa ating Panginoon. Lumiwanag ang ating paningin, nagkaroon tayo ng pag-asa, mga kapatid, sa ating Panginoon. At yun yung experience ni Paul. Kung babalikan natin yung Acts 26, 13 to 20, nasa harapan siya ng mga gobernador. Si Haring Agrippa, isang gobernador na hindi pinangalanan ng Biblia, at si Bernice, meron pang Festo na mataas din ang katungkulan. At meron kasing akusasyon kay Pablo, ayon sa context, meron akusasyon kay Pablo yung kanyang mga kapwa-Hudyo dahil sa kanyang pangangaral. At lilitisin siya sa korte, at kaharap niya sina Agrippa, sina Festo, sina Bernice, at iba pang mga opisyalis ng matataas na hukuman. And ang sabi nila, Pablo, patunayan mo nga yung mga paratang sa iyo ng mga tao at sabihin mo nga kung bakit ka namin dapat palayain. Sumagot si Pablo, ikwinento niya yung nangyari. Ako po ay isang katutubong Pariseo. Mayroon kabilang kami sa 12 lahi ng tribo ni Juda. At ako po ay dalubhasa sa kautusan. Ngunit isang araw nung ako po ay pupunta ng Damasco, nakita ko po merong liwanag na dumating sa aking harapan. At ako po'y nabulag, nawalan po ko ng paningin. Hallelujah, nawala po ako sa ulirat. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Pero may dumating na isang pagkakataon sa buhay ko na tinawag ako ng Panginoon. May Ananias na ginamit sa akin at natanggal yung kaliskis sa aking mga mata. At ang sabi niya, verse 19, O talastasin mo, Hari, hindi ako sumuway sa makalangit na pangitain. Ibig sabihin, sa lahat ng pinagdaanan ko, O Haring Agrippa, hindi ako sumuway sa utos ng Diyos. Nandito man ako dahil sumunod ako sa Panginoon, pero wala akong pinagsisihan. Ako ay mananatiling susunod sa utos ng Hari at hindi ako susuway sa makalangit na pangitain, sa isang makalangit na conviction ng Panginoon, sa isang makalangit na bagay na ibibigay sa akin ng Panginoon. Pinaliwanag niya ang ebanghelyo sa korte, sa harap nila. Sinabi niya, hindi ako magdi-disobey sa makalangit na pangitain kasi totoo yung nakita ko, totoo yung na-experience ko, kaya hindi ako papahadlang, O Haring Agrippa. Ano man ang sabihin niyo sa akin, ikulong niyo man ako o palayain niyo ako. Totoo yung aking nakita, totoo yung aking na-experience, at hindi ako magpapahadlang. Kaya pala sinabi ni Paul sa isa niyang sulat sa Romans chapter 8, nalalaman ko, natitiyak ang lubos na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ni pamahalaan, ni gobyerno, ni demonyo, ni tao, ni pagsubok. Walang makakapagpaiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Hindi ang kahirapan, hindi ang pag-uusig, hindi ang karamdaman, hindi ang tao, hindi ngayon, at hindi rin sa darating.
Kaya buo ang loob ni Pablo na sabihin kay Agrippa, dahil hindi niya sinuway ang makalangit na pangitain. Sapagkat para kay Pablo, ito yung buhay ko. Ito yung dahilan ng pagparito at pagkakatao ng Diyos. Ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Hallelujah. Ipinangaral din natin sa iglesyang ito, mga kapatid, ang katotohanan. Ipinangaral din natin sa iglesyang ito ang kadakilaan, kapangyarihan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen? Sapagkat ito ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, na makalangit na pangitain, mga kapatid. At dahil doon, yung dating hindi natin nakikita, nakita natin. Yung dating hindi natin naramdaman, naramdaman natin. Yung dating nilalakaran natin mali, nalakaran natin ng maayos na buti. Hindi pala ito yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Ito pala yung kalooban niya na ako'y gamitin sa kanyang gawain, na ako'y magdala ng kaluluwa, na ako'y magbahagi ng ebanghelyo. Dahil sa heavenly vision. Amen? Mahirap din pong mag-soul winning kung walang heavenly vision. Kung walang binigay na pangitain ang langit sa atin, kung walang ibinigay na mabuting bagay na paglilingkod sa ating buhay, mahirap din pong mag-akay ng kaluluwa. Mahirap pong sumunod, mga kapatid, na tayo po ay magbasa ng Biblia. Amen? Mahirap pong sumunod na manalangin sa ating Panginoon kung walang heavenly vision. At salamat din sa ating Panginoon sa heavenly vision na yun, mga kapatid. Ang buhay natin ay meron ng kalayaan sa kasalanan. Meron na tayong kapayapaan sa gitna ng problemang pinagdadaanan. Through heavenly vision, may kakampi na tayo sa lahat ng laban. Dahil sa makalangit na pangitain, mga kapatid. Amen? Amen, mga kapatid. Hallelujah. Sino pong thankful sa inyo sa mga makalangit na pangitain sa ating Panginoon? Church, isang bagay na nais ko pong ipaunawa sa inyo. Ilaban natin ang pangitain niyang galing sa langit. Ilaban natin ang mensaheng niyang galing sa langit, mga kapatid. Ilaban natin niyang ministry ng ating Panginoon na ipinagkaloob at pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ipagpatuloy natin, mga kapatid, sapagkat yan ang buhay natin, yan ang layunin kung bakit tayo nabubuhay. Ito ang kaligtasan, ito ang katotohanan, ito ang magdadala sa atin sa kaharian ng ating pong Panginoon. Ilaban natin. Sabi sa atin mo, ilaban natin. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Paul sa Colossus 3 pa rin, kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan o kapangyarihan ng Diyos. Ilagat niyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, huwag sa ibabaw ng lupa. Amen. In heavenly vision. Amen. Mahirap maglingkod sa Panginoon, right? Masakit, mahirap magsasakripisyo ka. Itatrabaho mo na lang, ipagpaglingkod ko sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagkonsumo mo na lang, ibibigay mo pa sa ating Panginoon. Basta the heavenly vision, mga kapatid. Yan sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. Paglingkuran mo lang ako, anak, ako ang bahala sa iyo. At kailanman buong puso natin masasabi, kung buong papapaumat natin sinasabi at masasabi sa harapan ng ating Panginoon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos dahil sa pagpagawa natin ng heavenly vision. Hindi tayo pinatukulan ng Panginoon dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Naalala ko nung time na nag-usap po kami ng Ultra Family kasama ang ilan natin mga kamanggagawa. Sabi ko, kailangan po ang tulong nyo na kailangan natin magbahagi ng salita ng Panginoon sapagkat kayo ang naging pangunahing kapatirang tinawag ng Panginoon sa lugar na ito. And thank you, mga kapatid, sa pagtupad nyo sa heavenly vision na binigay ng atin pong Panginoon, mga kapatid, na hindi natin ipupubli lang sa ating sarili yung tinanggap natin kaligtasan. Amen? Kundi ipahabahagi natin. Yung naramdaman ko, maramdaman din nila. Yung nakita ko, makita din nila. Yung naranasan ko, maranasan din nila. Yung heavenly vision. Naalala ko yung laging sinasabi sa atin, may bigas ba dyan? May pera ba dyan sa paglilingkod niya sa Panginoon? Yung definite answer, wala. Pero higit pa sa bigas ang kayang ibigay ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Yung hindi ka mapahamak sa impyerno, malaking bagay yun. Amen? Yung ituring kang anak ng Diyos at tagapagmana ng Diyos,
Priceless yun. Kahit may ginto ka, maiiwan yan. Kahit may trabaho kang marami, maiiwan yan. Amen? Mahalaga pa rin ang heavenly vision. Ano sabi ng Panginoon? Anong mapapala ng tao? Makamtan niya man lahat. At mapahamak naman ang kaisa-isa niyang kaluluwa. Ano kaya ang may dudugtong niya sa kanyang buhay? Wala. So, pasalamat natin ang Panginoon. Lord, salamat tinawag mo ako, Panginoon. Salamat, Lord, pinagaloban mo ako ng pagkakataong gamitin sa iyong banal na gawain. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Come on, I'm talking to you. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Nakita ko iba, humihikab na. Nakita ko iba, nag-ahaplas ka ng mga langis. Lilipad na mamaya, mga kapatid. Mamaya alauna. Hallelujah. And St. Paul nagsabi sa Pilipos 2:12, work out your own salvation. Yung heavenly vision na yan, ay huwag nyo hayaang maging vision lang. Yung heavenly vision na yan, ay hayaan nyo magkaroon ng aksyon. Hayaan nyo maging buhay sa inyong buhay. That's why kung tinawag ka ng Panginoon, magpatuloy ka sa pagkatawag ng Diyos. No, maraming salamat sa pagtanggap sa kalooban ng ating Panginoon kasama ng iyong asawa, si Ate Ems, at ng iyong mga anak. Hanga ako sa iyong katatagan, hanga ako sa dedikasyon mo sa inyo ni Pastor Roderick. Hallelujah. Willing kayong magpa-assign sa malayo. Hallelujah. Hindi ninyo iniisip ang inyong sariling kapakanan at kundi ang kalooban ng Panginoon ang nanaig sa inyong mga buhay. Pwede ba ating palakpakan at purihin ng Panginoon, mga kapatid? Nandiyan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So wag nating tatakbuhan ang pagtawag sa atin ng Diyos. Amen? So, even kagaya man tayo ni Paul, na humarap man tayo sa mga opisyalis ng barangay, humarap man tayo sa mga opisyalis ng pamahalaan ng bayan, humarap man tayo sa kataas-taasang pamahalaan, mga kapatid, hindi natin babaguhin yung ating paglilingkod. Ikaw, ano ka? Pentecostal ka pala. Maingay kayo magpuri. Yes, maingay kami magpuri. Balita ko, nagbabautismo kayo sa pangalan ni Yesu Cristo. Yes, nagbabautismo kami. You should be proud. Yes, nagbabautismo kami sa pangalan ni Yesu Cristo. Balita ko, nangangarap kayo, isa lang ang Diyos, sa kulto yan. No, hindi kami kulto. Kami ay kuluan. Ng iba, alauna pa yan eh. Hindi tayo kulto. Kuluan tayo. Kasi oneness tayo, mga kapatid. At kailanman hindi magiging kulto yung pananampalatayang nakaangkla sa Biblia at Panginoong Jesucristo ang nagsasabi. Pag sinabi mo kasing kulto, labas sa Biblia ang aral. At pag sinabi mong kulto, mga kapatid, hindi naniniwala kay Jesus Christ. Itinatanggi yung kanyang pagka-Diyos at yung kanyang kapangyarihan. Hindi po tayo kulto. Sinisigaw pa nga natin ang pangalan ni Jesucristo. Amen. Hindi natin kinakaila ang pagiging ama niya at ang kanyang pagiging anak. Mga kapatid, kundi ipinapangaral natin na siyang nag-iisang Diyos Ama ang nagkatawang tao para sa atin. I-defend natin yan, mga kapatid. Uso ngayon, mga kapatid, yung depensahan ng maraming aral patungkol sa Trinidad at patungkol sa pagiging iisa ng Diyos, mga kapatid. Pero wag natin itikom ang ating labi at sabihin natin si Jesucristo ang nag-iisang tunay na Diyos na nagkatawang tao sa atin. Yung kalapati na yon ay hindi yung persona, yon ay senyales, yun ay tanda kay Juan Bautista na siya ang magbabautismo sa apoy at Espiritu. Yung tinig mula sa langit ay hindi tinig para sabihin ako ay isang persona ng amo ng anak na nasa lupa, kundi yung tinig, sabi ng John chapter 12, yung tinig ay hindi mula. Hindi para sa Diyos, kundi para sa inyo. Upang mapagkilala ng lahat ng tao na siya nga ang anak ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao. Sabi ni John, at ako'y napasa Espiritu at nakita ko ang isang trono at ang isang paikot-ikotin man tayo, mga kapatid, ng argumento, hindi matitibag ang paniniwalang isa lang ang nakaupo. Alam mo, sandaya, alam mo ko. Hallelujah! May isang nakaupo. Defend that heavenly vision. Yung binigay na yan ng Panginoon. Tumating mo yung oras. Talagang ka nakatrabaho mo. Bakit one God believer ka? Sister Marley.
Kasi malinaw ang turo ng Biblia, isa lang ang Diyos. Hindi siya pwedeng i-divide. Hindi siya pwedeng hatiin. Hindi sila pwedeng mag-agawan sa iisang umpo at magsabak doon. Ano yung sabak ka diri? Amen. Grabe ka weirdo ang Trinidad, mga kapatid. Isa lang ang trono. May trono rin ang anak. Shout out sa mga Trinitarian dyan. Amen. One time, meron po ako nakausap na Trinitarian, sabi ko sa kanya, kung naniniwala kayo na tatlo ang persona ng Diyos, definitely ang Ama may trono. Yes, sabi niya. Ang anak may trono rin? Meron. Paano nangyari yun? Sabi ni John, meron lang isang trono. Sabi niya, may trono ang anak. Yung kanan ng Diyos, trono yun. Pag sinabi mong trono, literal talaga trono, luklukan. Magkaiba naman luklukan sa tungtungan lang. Hindi po yun umiiral, mga kapatid, at wala pong ganong katwiran ang Biblia. Mayroon lang tayong iisang Diyos na nahayag sa kapanahunan para sa ating kaligtasan. Amen? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Huwag nating takasan ang heavenly vision, mga kapatid, na binigay sa atin ng ating Panginoon. Nagsisipa pala kayo ng linggo, sa demonyo yan. Hindi, malaking kalokohan yan. Hindi po tayo sa demonyo, mga kapatid. Saan ka nakakitang sa demonyong paglilingkod, maayos ang pamumuhay sa biyahe ng Panginoon? Hello? Hello? Kung sa demonyo, dapat demonyo ang buhay. Kung sa demonyo, dapat demonyo ang ugali. Amen? I-depend nyo yan sa ating mga kababayan sa lugar na to. Hindi kami sa demonyo. At walang demonyo sa aming paglilingkod. Kami ay naglilingkod sa Diyos. Totoo ang aming pananampalataya. Hindi kami perpekto, pero nagsisikap kami sa biyaya ng Panginoon. Patuloy kaming pinapabanal ng Diyos. Patuloy kaming inaayos at inaaring ganap ng ating Panginoon. Diba? Simpleng lohika lang. Kung demonyo ang ating paglilingkod, bakit nagiging maayos ang ating pamumuhay? Kung kademonyohan itong paglilingkod na ito, bakit natin ipinagsisigawan? Umiwas tayo sa kasalanan. Kung kademonyohan ang ating paglilingkod, ipromote na natin ang sugal. Tama? Kung kademonyohan ang ating paglilingkod, manigarilyo na rin tayo. Pero no! Bukod sa hindi kademonyohan ang paglilingkod natin, hindi tayo pumapabor sa ganyang demonyong aral. Kaya yan po sabihin niyo sa ibang magsasabi sa ating, ang nagsisimba ng linggo sa demonyo yan. Hindi, mga kapatid. Hindi nga lahat nagsisimba ng Sabado sa Diyos eh. That's right. Nagsisimba ng Sabado, maligsabong. Hindi yan fake news. Marami kayong kilala niyan. Naglilingkod sa Diyos pero kademonyohan ang ginagawa. Ngayon, sino yung magsasabing sa demonyo ang paglilingkod? Maglabasan na lang ng ebidensya. Amen. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Di pa ba kayo, mga kapatid? Ilaban natin yan. Amen? Dumating man ang panahon, mga kapatid, magipit po tayo. Usigin po tayo. Ilaban niyo po ang makalangit na pangitain ibinigay sa inyo ng Diyos. Noong panahong nabulag kayo, mga kapatid, hallelujah, tinanggal ng Diyos yung kaliskis sa ating mga mata at nakita natin yung katotohanan at nakita natin ang katwiran ng ating Panginoon. Ilaban natin yun, mga kapatid. Ipaglaban natin yung ipinaglaban ng Panginoon. Amen? Ipaglaban natin yung ikinamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Meron nga tayong UPC pastors, mga kapatid, sabi niya nga, ginamit niya yung termino sa libutan. Sabi niya, kahit mapustahan tayo ng 1,000,000, hindi ko isusuko yung bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ganon kahigpit yung kanyang paninindigan. Bakit? Abay, nababasa. Abay, nasusulat. Abay, may nagsagawa. Hindi lang isa, marami sila. Kaya bakit hindi mo ilalaban niya na parang pustaan, kung meron ka namang basihan, at kung totoo naman ang iyong pinangahawakan,
Ay kung may ebidensya naman sa iyong buhay at katawan, bakit hindi mo ilalaban ng patayan at sugalan? Time. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yun yung terminong ginamit niya. Sa atin, pwede natin gamitin ganito. Kahit patayan pa, hindi ko isusuko ang pabautismo kay Kristo Jesus. Ay, dalawa lang. Takot na tayo, maway. Halak ka. Amen. Totoo, mga kapatid, kahit hanggang kamatayan, hindi natin ipagpapalit ang bautismo sa pangalan ni Yesu Cristo. Nabilang ko 6 na. Kailangan marami tayo. Amen. Kahit hanggang kamatayan, datnan man tayo ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, hindi natin ipagwawalang bahala, hindi natin ipagpapalit ang bautismo natin sa pangalan ni Yesu Cristo. Nabilang ko 15 na. Hindi natin ipagpapalit ang ating pong bautismong tinanggap at sinampalatayanan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo kahit hanggang kamatayan. Yes. Alright. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Gusto ng demonyong sumuko ka? No? Ayaw niya lang mangyaring sumuka ka. Hindi niya lang gustong sumuka ka, ang gusto niya rin sumuko ka. Okay lang na sumuka. Normal na nararamdaman ng katawan, lalo kung mayroong problema sa loob. Pero yung sumuko ka, medyo problema yun. Amen? Sa panahon pa naman natin ngayon, hindi pa ganun kalala ang persecution. Pero marami ng tao at Kristiyanong kayang ipagpalit ang Diyos. Maraming tao at Kristiyanong kayang ipagpalit ang Diyos sa purpose lang. Maraming taong kayang ipagpalit ang Panginoon dahil sa ayuda lang. Totoo yan, maraming taong kayang ipagpalit ang Diyos. Ayuda lang. Ayuda lang ng gobyerno, serbisyo lang ng gobyerno. Kahit linggo, hindi magsisimba. Kasi may bigayan doon sa plaza. Di ba? Church, para sa atin, ang linggo mahalaga po yan. Non-negotiable na po yan. Amen? Dapat hindi na natin pagtalunan yan. Ang araw ng linggo, araw ng linggo. Unahin natin. Kung may transaksyon, mga kapatid, maliban kung in case of emergency, buhay na nakataya. Pero hanggat kayang gawa ng paraan, mga kapatid, magsisimba tayo. Amen? Ilalaban natin ang pagsamba natin sa ating Panginoon. Kahit minsan wala tayong bigas, kahit minsan wala tayong masaing, kasi kinakain namin. Aray ko po. Amen natin eh. Pinapatawa ko lang kayo. Ang seryoso nyo kasi kanina eh. Magganyan lang. Ang ganda, cool lang. Amen, amen, amen. Cool lang. Hindi cool to. Amen. Hallelujah. Amen. Minsan wala tayong masaing. Wala tayong bigas. Kasi ibig kainin natin, pinapakain pa sa lingkod ng Diyos natin. Naimila Jean, bibila ka ng bigas sa inyo. Actually, meron kami usapan ni Tatay Elmer eh. Anong tawag doon sa prenda? Meron akong bahagi doon na 2 sako. Meron akong binili sa kanya, mga kapatid. So, palakpatin ang Panginoon na kinag-aaral yun. 2 sako at kalahati yun, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Mayaman ang Panginoon natin, mga kapatid. Amen. Kaya mag-provide ng Diyos. Hallelujah. At kayo sa mga kapatiran natin, sa katabi mo nagbibigay ng pagkain, hindi sila kinukulang ng Panginoon. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Hindi hinahayaan ng Diyos na manatiling ibas ang bigasan. Amen. Nararamdaman yung supply ng ating Panginoon dumadaloy sa ating mga buhay. Hindi dahil pastor yung binigyan, kundi inalay sa Panginoon. Amen.
Hallelujah! Alam ko yung kapiran nyo eh. Lord, pinakain kami kanina. Ako naman magpapakain ngayon sa Kanya. Hey! Cheers! Amen? Amen, mga kapatid. Alam ko yung katwiran niya eh. Magbibigay ako ng kanin. Magbibigay ako ng ulam. Ito yung love gift kasi pinakain ako ngayon. Ako naman magpapakain mamaya. Kaso minsan wala. Pati kape tinatago, mala. Oh, what? Nakaraan linggo ho, mga kapatid. Ako, mag-overtime na naman ako. Okay lang? 3 lang? Okay lang? Overtime kita, Roman. Minsan lang to kasi ito si Manong, na-miss ko talaga to eh. Oh, mula kasi nung umalis pa nung maiksik na kami. Maiksik na kami mga araw nung. Hindi na nila type yung masyadong mahaba. Oh, medyo medyo maiksik. Nakaraan di ba ito 54 minutes na lang? Oo. Tapos mas madaling go 1 hour and 40 minutes. Kasi nga maikli lang yung outline nakaraan. Nawala ko di ako. Yan, thank you. Saito. Nakaraan, mga kapatid, experience ko ho. Hindi ko alam kung nakalimutan nyo lang ha. Pero nung time na yon, hindi ako magkakamali. Hindi naman mabigat ang pangangaral. Pero walang kape talaga pagkatapos. Wala talaga. Hindi rin ako nagsabi kasi matik na yon, alam pa naman na talaga naglalabas na kayo. At nahihiya rin ako magsabi kasi baka sabihin nyo na si Pastor hindi ko makain sa bahay nila kaya dito na lang papatay gutom kasi. Ayokong sabihin nyo ng ganun, kapit. So, nakikiramdam lang ako, sabi ko, nakatayo ko dito. Wala kang kape ah. Dito na, nagatugtugan kami ito, kanta ka namin ito. Oh, Ponsia Cristal. Wala kang kape? Oo. Grabe yung titigas ng mga puso ng mga kapatid na nakaraan. Wala talagang paramdam ng kape. Grabe. Napansin ko rin, mga kapatid, naghahanap din yung iba kasi nasanay nga pagkatapos ng gawain may kape. Di ba? Kape na nga lang tayo bumabawi di ba pagkatapos ng gawain ng Panginoon. Nung nakaraan talaga, hindi ko lang natandaan yung petsa, pero nakaraang buwan lang yan. Wala talagang kape. Kape, grabe ala, ayaw ko maranasan ito sa sunod. Sabi ko kay Kuya Badoy, sila sa mga kapatid na naiwan dito, sabi ko, ganyan palang kalakaran ngayon. Magdadala na lang ako ng kape. Bibili na lang tayo ng kape kasi ayaw na naman kapatid na magpakape. Partida, maganda pa yung pangangaral nun. Ano na lang kung mabigat-bigat sa loob. Di ba? Mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, magbigay ka. Hallelujah. Nais ng kaaway, sumuko tayo mga kapatid. Ito, bear with me. Ito, malamang sa malamang, tumatawa kayo ngayon. Bukas, iiyak naman kayo sa problema. Aray ko po. Totoo. Tama? Taas ang kamay o magsabi ng amen at praise the Lord. Yung sumasang-ayon na masaya nung Sunday, ang lungkot na nung Monday. May biglaang problema, may biglaang disgrasya, may biglaang trahedya, may dumating na parcel na hindi mo alam kung in-order mo ba talaga. Sabi sa tracking, darating siya next week. Dumating ngayon. Pila yung simonil. Bakit ganun? Di ba? Minsan ganyan yan. Ako madalas yan makaparid. Tinatrack ko minsan. Next week pa yung tansya ko. Kasi sabi doon, August 28 to 29. Estimated delivery. Nakatak sa puerto na daw. Ilang araw, 2 araw lang pagitan, minsan nandiyan na kaagad. Son, anong nangyari doon? Diba? Praise God. Gusto ng kaaway, minsan sumuko tayo. Thank you, Lord. Ang strategy pa lang, diyan pa ba kailat?
Ang strategy pa naman ng kaaway ngayon, mga kapatid, ba, ang ganda ng gawain kahapon na. Di ba? Ba, revive ka kahapon, ha? Ba, masyado kang kargado ng salita ng Diyos, ha? Padala ng problema yan. Ayun na. Yung inipon ng isang araw o isang linggo, ay ng isang araw sa loob ng isang linggo, wala pa yung isang linggo tapos na rin siya. Parang na-domina na siya ng pinagdadaanan. Amen. Pero maging obedient pa rin tayo. Maging masunurin pa rin tayo. Friends, mga kapatid, hindi lugi yung sumusunod sa Panginoon. Hindi lugi. Naalala niyo ba yung mga alagad nung nagsabi sila sa Panginoon? Si Pedro nagsasalita, iniwan namin lahat. Tama? Pamilyar? Iniwan namin lahat at nagsisunod kami sa iyo. Ano ang aming bahagi? Sabi ng Panginoon, yung nag-iwan ng kanyang pamilya, ng kanyang ama, ina, kapatid, at sumunod sa akin, ay tatanggap ng tag-iisang daan. Now, equation yun. Sa panahon nila, mga kapatid, hindi talaga 100 na pera o hindi 100. 100-fold, 100 times na babalik. Ibig sabihin, abundant, sagana. Hindi ka pababayaan, hindi ka pagkukulangin. Remember din, sabi ng Panginoon, nung sumunod ba kayo, kinulang ba yung supot nyo? Tama? May tanong ng Panginoon, di ba na gano'n? Nung sumunod ba kayo sa akin, kinulang ba kayo? Hindi makasagot ang mga alagad. Hindi nila masabi, hindi nila masagot na, kinulang kami. Kundi alam nila, hindi sila kinulang. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Minsan, kulang-kulang lang, pero hindi ka kinulang. Hindi ka kinukulang ng ating Panginoon. Amen? Patuloy tayo maging masunurin. Sabi natin sa ating katabi, maging masunurin tayo. Hallelujah. Bagamat gusto ng demonyo na sumuko ka, gusto ng demonyo ibaba mo ang standard, gusto ng demonyo na marami kang maranasang sakit sa paglilingkod sa Panginoon, pero patuloy ka magtiis, patuloy ka magsakripisyo. Dakila yung pupuntahan natin. Dakilang lugar, mga kapatid. Hindi mapapantayan ng anumang bagay ang hinihanda sa atin ng ating pong Panginoon. And sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 15, verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin, nagbibigay pa rin ang Diyos ng paraan at dahilan upang tayo magtagumpay at hindi tayo sumuko, mga kapatid. Amen? Huwag ka sumuko. Ngayon, iyak lang tayo. Kaya tumatawa tayo, ngayon iyak lang tayo. Huwag ka sumuko. Kahit suko na huwag ka sumuko. Amen? Kahit mahirap, bisag, kalisod, ng kinabuhi, pagpadayog, pangalagad, sa atong Ginoo. Sino ko yun nun? Huwag na, baka basta magpadayon, tayong lahat. Amen? Sabi mo sa kapatid mo, kahit simple lang, padayon. Tapi kami balikat, padayon. Padayon. Patuloy. Sige, comfort mo, patuloy. Patuloy. Sabi ng caption, nakita ko nakaraan sa Facebook, pag mas masakit na, malapit na. Yung nanay na nagle-labor, damor na masakit. Ibig sabihin, malapit na yung due date ng kanyang kapanganakan. Malapit nang lumabas yung bata sa kanyang sinapupunan. Pag mas masakit na, pag mas mahirap na, malapit na siyang bumalik. Malapit na magtapos ang lahat. So marami tayong dahilan para magsaya. Hindi lang dahil mamamatay tayo at daratan din tayong babalikan ng Panginoon. Yun yung pag-asa natin. Mamatay tayo sa Panginoon, walang lugi. Walang sayang. Walang tapon. Bumalik pa ng Panginoon, wala pa rin sayang, wala pa rin tapon, kaya walang dahilan para sumuko. Gaya ni Isaias na nagpatuloy, gaya ni Mesak, Sadak at Abednego nagpatuloy, gaya ni Daniel na nagpatuloy, gaya ni David, ni Abraham, ni Elias, at ng mga alagad nagpatuloy.
Let's be obedient in heavenly vision. Amen. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Gasgas na tong kasalita na to, pero hindi tayo magsasawang ulit-ulitin to. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Hallelujah. Sabi ng mga kapatiran na iba, Pastor, salamat po sa patuloy na tuturo. Salamat po sa patuloy na paglilingkod. Hindi. Salamat din sa iyo kasi hindi ka na tumitigil makinig. Salamat din sa iyo. Bakit? Hindi ka nagsasawang sumunod. Amen? Kung nagpapasalamat po kayo sa lingkod ng Diyos, magpapasalamat din sa inyo ang lingkod ng Diyos. Kasi ano yung mga lingkod ng Diyos kung wala makikinig? Ano yung mga lingkod ng Diyos kung wala siyang tuturuan? Aanin yung lingkod ng Diyos sa isang iglesia kung walang susunod din sa kanyang ipinapanukala galing sa Diyos? Kung walang susunod sa kanyang itinuutos galing sa Diyos, magiging walang kwenta rin ang lahat. So hindi lang salamat sa akin, salamat din sa iyo, salamat din sa inyo. Nakakapagbahagi ka, hindi sa akin ang credit. Sa'yo din yan, nakinig ka, nag-aral ka, nag-ayuno ka. Nakakapagpatuloy ka sa panampalataya, nakakatindig ka kahit mahirap, hindi dahil sa akin, dahil din sa'yo yun. Amen? Dahil din sa'yo yun. Nakakapag-akay ka ng kaluluwa, nakakabahagi ka sa evangelism program, hindi dahil sa akin yun, sa'yo rin yun. Actually, madaling gumawa ng rason. Amen? So, di mo na ako pupunta, Pastor, kasi may lakad ako. So, di mo na ako pupunta kasi pwede tayong gumawa ng rason. Pero alam natin at alam mo sa sarili mo na ikaw ay nagsasakripisyo sa bawat pagpunta natin sa mga bahay, sa bawat pag-aakay natin ng kaluluwa. Pwede kang umiwas pero hindi mo ginawa. Pwede kami puntahan kasi urgent pero hindi mo ginawa. Credit at salamat din sa'yo. Pwede mo sabihin sa katabi mo, salamat din sa'yo. Salamat din sa inyo. Mga kapatid, nagtutulungan lang tayo sa church na ito. Amen. Hello. Nagtutulungan lang po tayo lahat, mga kapatid. Kaya yung tagumpay ng ministry ng pastor, na nasa likod niyan, miyembro. May nananalangin, may nag-aayuno, may umaakay ng kaluluwa, may nagtitiis, may nagpapatuloy. Pwede bang hawakan mo yung dibdib mo? Sabi mo sa sarili mo rin, salamat din sa iyo. Oh, hallelujah. Wala ba sandaya? Salamat din sa iyo. Sige, comfort mo sarili mo. Self, salamat din sa iyo. Ang dami mo nang pinagdahanan. Ang daming sakit mong naranasan. Ang daming pagsubok kang naranasan. May problema kang hindi alam ng pastor mo. May problema kang hindi alam ng kapamilya mo. Hindi alam ng asawa mo. Hindi alam ng anak mo. Self, proud ako sa iyo. Nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pwede kang lumipat ang ibang simbahan. But self-proud ako sa iyo. Nagpapatuloy ka pa rin. Salamat sa iyo. Salamat sa inyo lahat. Amen. Sa mga pagsubok natin pinagdaanan, ang dami natin pwedeng gawin para sumuko, para umatras. Pwede niyong hindi piliin yung pastor na hindi maingay. Pero nananatili pa rin kayo. Amen. Hindi pa rin kayo lumilipat. Amen. So, hindi salamat sa akin. Salamat sa iyo. Hindi masamang pasalamatan mo ang sarili mo. Para may paalala mo sa sarili mo, oo, malayo ka pa. Pero malayo ka na. Amen? Oo, malayo pa, pero malayo na. Magandang reminder sa sarili mo yung salamat, nagpatuloy ka. Tigit yung mga ultra family, yung unang batch na aking hinawakan sa church,
Salamat sa inyo. Amen. Nagsaga din kayo. Nakinig din kayo sa payo. Nagpasaway, hindi nagpasaway na nagpadumula. Nagpasaway, ibig sabihin, tumanggap din po kayo ng saway ng turo. Hindi nyo nilagay sa puso nyo, hindi nyo nilagay sa utak nyo, hindi nyo nilagay sa ulo para magrebelde. Nilagay nyo sa puso nyo para manatiling humble ang sarili. Amen. Salamat din sa inyo. Kung ito man yung pagkakataon kong para magpasalamat sa inyo, salamat sa mga luha na hindi ko nakita pero pinahiran nyo. Salamat mga kapatid sa inyo sa pananatili. Kahit hindi ko kayo napuntahan, nanatili pa rin kayo naglingkod sa Panginoon. Salamat sapagkat ng mga pagkakataon, hinihingi niyo yung presensya ko pero wala ako. Salamat na natili ka sa Panginoon. Amen. Salamat din sa inyo. Hindi lang ako ang nagtrabaho at nagtatrabaho sa church na ito. Ikaw din. Yung bawat pagpunta mo, yung bawat pakikinig mo, yung bawat pagsamba, bawat pagpupuri mo, yan ay ginagawa mo rin sa Panginoon. Kaya ka lumalalim, kaya ka lumago at lumalago, kaya ka tumibay at tumitibay sa pananampalataya. Hello? Amen. Salamat din sa iyo. Pwede ba ulitin mo sa katabi mo, salamat sa iyo. Amen. Salamat sa iyo. Hallelujah. Ang bilin ko lamang sa inyo mga kapatid, ituloy niyo ang pangangaral. Ituloy niyo ang paglilingkod. Kahit hindi naman ako papahalam. Dumating man ang panahon. Kaya ako sinasanay mangaral. Kaya ako sinasanay magbersikulo. Hindi habang panahon magkakasama tayo. Hindi lang dahil mag-aasawa ko, hindi lang doon. Darating, hindi ko alam kung kailan ako kukunin ng Diyos. Pero at least, sa ilang taong paglilingkuran natin sa isa't isa, may nagawa ako sa iyo at may nagawa ka sa akin. So please, habang magkakasama pa tayo naglilingkod sa Panginoon, at kahit hindi naman tayo magkakasama mga kapatid, at bumalik na ang Panginoon, magpatuloy tayo. At kahit datnan tayo ng kamatayan sa murang edad, hallelujah, magpatuloy tayo. Yes, we pray, habaan pa ng Diyos ang ating buhay. Pero di natin masabi kung ano ang buhay. Lahat tayo ay naglalakbay lamang sa mundo ito. Kaya ang payo ko po sa inyo na aking pong mga pinagministeryuhan, mga kapatid, ipagpatuloy nyo yung pananampalataya. Salamat nung alam kong hanggang kamatayan, hindi mo ipagpapalit ang Panginoon. Tayong lahat, kahit hanggang kamatayan, wag natin ipagpalit ang Panginoon. Hallelujah. Yung pinuntahan ng ating bishop nakaraang linggo, kaya nandun ako sa bayan, sa lugar ng Dibangan, Taytay, Palawan, mga kapatid. Yun po ay Trinitarian Church na iniwan na po ng kanilang pastor at nagsipangalat ang tupa. Pero may nakilala silang mga kapatid natin sa Manlag, inintroduce kay bishop. Pastor, wala na palang pastor doon, pero Trinitarian, sige puntahan natin. Nung pinuntahan nila nakaraang Sabado, mga kapatid, mayroon pong 4 o 3 kaluluwang tumanggap sa ating Panginoon. Pero sa atin bilang oneness na mananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, ano man ang mangyari, ituloy nyo ang paglilingkod. Amen? Kasi naglilingkod kayo sa Diyos, hindi tayo naglilingkod sa tao, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Lumakad tayo sa kabanalan. Huwag na huwag kayong sasama sa mga taong patuloy na lumalakad sa kasalanan, mga kapatid. Sa alam nyong hindi tama, sa alam nyong hindi mabuti sa inyong kaluluwa at sa inyong espiritu. Huwag kayong sasama sa kanila. Huwag nyong iibahin ang muhon na ibinaon ng ating Panginoon na nagligtas ng ating kaluluwa at nananatiling puro at aral hanggang sa bumalik ang Panginoon. Tuloy ang laban. Patuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. Sa mga makalangit na bagay, sa mga makalangit na pangitain, mga kapatid. Huwag kang susuko, huwag kang magbabago, Brother Luis. Keep on teaching, keep on preaching. Ultra family, hallelujah. Ang payo ko ay ito lamang. Keep on preaching, keep on teaching, keep on walking God, keep in obeying His commandment, mga kapatid. Magpatuloy po kayo.
Rivera family, kahit 3 lang kayo, magpatuloy kayo. Darating ang panahon, tatawagin din ang pamilya. Sino pa mang pamilya dito na naglilingkod sa Panginoon, hindi pa nila kasama ang pamilya nila, magpatuloy po kayo mga kapatid. Ituloy mo yung nais ng Diyos. Ituloy mo kung ano yung plano sa iyo ng Diyos. Ituloy mo kung saan nalulugod ang Diyos. Ituloy mo kung saan ka pagpapalain ng Diyos. Sapagkat ito ay hindi ko kalooban, ito'y kalooban ng Diyos. Ang magpatuloy ka, ang magtiis ka, ang sumunod ka, dala-dala ang makalangit na pangitain. Amen. Amen, mga kapatid. Sunod tayo sa Panginoon. Amen. Tayo lahat, mga kapatid.